Umakyat na sa 13 ang bilang ng namatay sa General Santos City dahil sa malakas na lindol. Patuloy naman ang paghahanap sa ilang biktima ng mga gumuhong establishmento. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang bangkay ng merchandiser sa isang grocery store na si Joey Delubio at ang kanyang kasamang assistant manager na si Babylin Angkan. Kabilang sila sa 4 na missing matapos gumuho ang mga gusali sa pinagtatrabahuan nilang establishmento nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes, June 8. Nananatili pa rin hindi fully operational ang mga business establishments sa General Santos City dahil hindi pa rin tapos ang isinasagawang assessment ng mga otoridad. May payo naman ng isang safety advocate na si Engineer Esterling Sanyado sa lokal na pamahalaan ng Jensan. Tignan ng maigi ng ating LGU ang mga buildings and not to prematurely announce na safe, not until na totally na-inspect talaga through engineering talaga na processes na kagaya nung sinabi ko earlier na magkaroon ng non-destructive test, yung mga rebound hammers, mga scanners natin na makadetect. Sa ngayon ay pumalo na sa 13 ang nasawi sa malagim na trahedya habang nasa mahigit kumulang 2,000 pamilya naman ang apektado. Naabutan pa ng news team ang kaisa-isang anak ng isa sa mga nasawing empleyado din ng mall na nagproseso ng mga dokumento ng kanyang ina upang ito ay makakuha ng mga benepisyo. Process mi karon sa iyang death certificate kay para pod makakuha mi mga burial permit at saka assistance ma'am ba. Pero nakatagdag din siya assistance sa mga Wala pa ma'am, mag-start na lang mi after na ni ma'am. Nangako naman ang LGU ng Jensan na tutulong sa mga pamilyang naapektuhan lalo na sa mga pamilya ng mga biktimang nasawi. And ongoing po ang process ng ating City Social Welfare and Development Office sa pag-consolidate ng mga ulat upang makuha nila ang mga reports po para sa agarang tulong na maibigay ng local government units sa mga affected po. Maliban sa General Santos City, apektado rin ang ilang mga residente sa Karatig Bayan gaya ng Alabel sa Sarangani Province na nagkabitak-bitak ang lupa sa isang beach resort. Samantala, hindi pa rin nakatawid mula sa Balut Island ng isang netizen na si Jane Marie Andico matapos makansela ang biyahe ng mga lancha mula sa isla papunta sa Jose Abad Santos. Habang dito sa Jensan City, sinisikap pa rin ng mga residente na makabangon at makabalik sa normal ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng paunti-unting pagbukas ng mga business establishments. Dumami na rin ang mga sasakyang makikita sa daan kumpara kahapon na halos walang dumadaan sa kalsada. Mula dito sa Jensan City, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.